So para matanggal natin tong cover mga tol, meron tayong ditong kailangan tanggalin. Parang 8mm to na socket kailangan natin, tapos may dalawang screw dito. So kung papahirapan tayo nito nasa loob, gamit tayo ng 8mm na socket para dito sa dalawa. Okay. Up. Ayan, natanggalan natin tong dalawang socket niya. Ang next naman ay yung dalawang screw dito sa loob. Mukhang hindi natin matatanggal yung dalawang screw sa loob pag hindi natin to kakalasin, kaya kalasin na muna natin to. Yan, mas kitang kita na natin yung screw, mas madali na natin siyang makakalas. Meron ditong mga wires na kailangan natin kalasin. Ayan mga tol, para matanggal natin itong mga wire dito sa butas ng cover, kailangan ay pisilin nyo yung dalawang side dito. Ayan o, kailangan nyo ito pisilin para matanggal siya. Ayan, kita ba? Ayan o, kailangan pisilin nyo to, itong sides, kasi parang lock siya eh. Ayan, pasensya hindi nyo makita, hindi ko makapasok yung camera eh. Ayan, basta ganun, figure out nyo na lang. So ayan yung magneto pala natin eh, no? Nasa loob, kinakalawang na talaga, kulay orange na tsura ng magneto natin pag sa 10,000 kilometers. Yan, so kalasin muna natin na ulit itong fan. Hula ko yan ay 10. Ayan, 10mm nga para matanggal natin itong fan. O, kailangan natin ng hawakan siya. Ayun, hindi natin, yeah. So madali naman na siyang luwagan. Yan. Oops. Yan, so ito yung fan natin. Okay naman siya, malikabok lang. Pero yung magneto natin, wow, grabe na. Puro kalawang na talaga. Ayan o. Next naman natin ay gagamit tayo nito magneto puller. So lalagay lang natin ito dito, ite-thread natin kasi may thread dito eh. So may nabasa pala ako na mas maganda kung bilhin yung magneto puller ay yung flat yung ganto, kasi meron tong version na medyo patilos yung ganto. Kasi yung isang matalas na ganto, pag tumama siya dito sa gitna, nabubuka daw niya ito, masisira, baka masira ito. Kaya mas maganda ang bilhin nyo ay yung gantong flat yung tip nito, para kahit tumama na siya dyan, pareho silang flat, hindi bubuka yung ito. Yan, so paganda ang rotate nya. Gamitin ulit natin ang Y tool. Ay, hindi 17. Ay, 17 din. Ayun, tatanggal. Mabilis lang, madali lang pala. Oh, ayun. Okay naman yung loob. May konting alikabok lang din. Ayan. So, nakakalawang na talaga siya. Ito yung ating stator. Talisin din natin para malinis natin talaga. Pati ito, lilinisin din natin yung stator yung sa ibabaw eh. Para makalas natin to, kailangan natin ng allen. Okay, malog na isa. So ayan, gumamit lang tayo ng leverage para at least ay madali natin siyang maiikot.
tanggalin din natin to para mahugot na natin tong stator. Okay. Ayun. Tama pa. Opya. Dandan. Siya. May konting alikabok sa loob. Ayan. Puro alikabok lang ang kumapit. Itong mga part na to, wala pa namang kalawang. So, nilinisin naman na natin itong magneto natin para mapinturahan dahil mawawala na ang init ng hapon. Sayang naman ang init. Ayan mga tol, nalihan na natin siya at nalinis. At kung mapapansin nyo, parang may mga batik-batik pa siya. Although wala na talaga siyang kalawang. Ang problema kasi, wag nyo ako gayahin. Kasi ang ginamit kong liha ay yung sobrang pino, 600. Ngayon hindi niya masyado matanggal to. Itong mga batik-batik. Ito nabili natin, 600 grit na liha. Ayan, hindi niya masyado natanggal yung mga parang batik-batik, pero wala na yung mga kalawang talaga. So yan, kuberan lang muna natin itong butas, itong bilog, at saka itong ilalim. So ayan mga tol, itong gagamitin natin pampintura ng ating magneto, high temp spray paint. So habang hinihintay natin matuyo yun, first coating natin ay linisin na natin itong ating stator. So ayan mga tol, nito na, nagamit na tayo, ililinisin na natin itong stator. At dahil electrical part nga siya, kailangan contact cleaner ang gamitin natin. Mas importante, kailangan talaga contact cleaner pag mga electrical part. Makikita niya meron siyang mga wax. Sabi nila ano daw talaga yun part ng coil, tinidip nila sa wax. So kaya mahalaga na hindi yan matanggal. So habang pinapatuyo natin ng maayos yung magneto, ibalik na natin ito, yung mga screw dito, para ma-fix na ulit siya, para madali na pagkabit natin, dire-diretso na lang. Okay, syempre mga tol, huwag natin kalimutan linisin tong mga plastic parts, pati yung cover din syempre. Okay, ito na ang ating finished product mga tol. So bali 2 layers na ang ginawa natin dahil feeling ko naman makapal na yung 2 layers kasi ramdam ko parang makapal na siya Diba? Hindi naman nalagay yung loob. Ayan. So kung makikita nyo sa loob, merong ukit ang tawag doon. Bukod sa bilog, meron siyang ganun. So may palatandaan siya kung paano siya ipapasok sa loob. Dahil yan ay may katumbas dito sa loob. Ayan. Okay na siguro yan.
muna ang testing. Yan, mas maganda kung ipapasok nyo muna siya sa loob. Tapos tsaka nyo siya i-fit sa tamang butas niya. O, yan diba? Pasok nyo muna sa loob. Tapos isuksok na ulit natin yung sa butas. Ito. O yun, nag-click. Narinig nyo ba yun? Nag-click. Sabihin, nag-lock na siya sa loob. Okay. Okay. So ayan mga tol, natapos na natin na linisin at pinturahan ng ating magneto at stator. Sa totoo lang madali naman siya ikabit, pero yung pagtanggal mo sa una medyo, lalo pag first time mo, medyo mahirapan ka kung paano yun, tamang diskarte kung paano kalasin yung cover, kung tama ba yung pagpihit mo ng mga tornilyo. Pero all in all, since nagawa ko na siya ngayong first time, sa second time ko medyo magiging madali na dahil alam ko na yung tamang diskarte. Huwag na kayo magpapawala, lalong lalo na ng Y-tool. Napaka-importante niya dahil lalo na sa pagsi-CVT clean, magagamit nyo rin siya. So dito sa magneto, magagamit din pala siya. So bumili kayo ng Y-tool, importante to. Masasabi ko na basic maintenance lang din tong na kayang gawin ng kahit sino sa bahay. So yun lang mga tol, at basta tandaan nyo na itong mga basic maintenance na ginagawa natin ay para sa longevity ng ating motor yan. Kaya kahit mahirap sa una, pag-aralan natin, sabay-sabay tayong matuto at para at least may idea tayo kung halimbawa magkaroon ng sira, kahit tayo mismo ang makakagawa, diba? So yun lang mga tol, maraming salamat at ako'y pagod na. Maraming salamat sa panonood nyo. Huwag nyo kalimutan na mag-like at subscribe sa YouTube channel natin. So next upload natin, either magra-ride naman tayo, kasi halos lahat ng basic maintenance ay nagawa naman na natin dito sa Bergman natin. Next stop natin ay ride ulit tayo. Mga tol, maraming salamat at ride safe. Peace out.